Ito ang kwento ni David Rice, isang lalaking kayang mapunta kahit saan sa isang kisap mata. Sa edad na 15, si David ay isa na lamang mukha sa karamihan. Lubos niyang minamahal ang isang babaeng nagngangalang Millie. Isang araw ng taglamig, naglakas loob si David na bigyan si Millie ng regalo, isang snow globe ng Eiffel Tower. Ngunit sinalubong ni Mark, ang bully sa paaralan, ang regalo at inihagis ito sa manipis na yelo ng nagyayelong Huron River. Lumabas si David sa yelo para kunin ito, ngunit nabasag ang ibabaw. At siya ay nilamon ng nagyayelong tubig. Habang nagpupumiglas si David sa ilalim ng yelo, nalulunod at desperado, may kung anong pumutok sa loob niya. Sa isang kislap ng kadiliman at ingay, wala na siya sa ilog. Nasa lokal na aklatan siya, basa, nanginginig at nalilito, ngunit buhay pa siya. Pag-uwi niya, nakita niya ang kanyang ama, si William, na mas nag-aalala sa sarili niyang galit kaysa sa naranasan ng kanyang anak na muntik nang mamatay. Patuloy na nagrereklamo si William sa labas ng kanyang pintuan. Pagpasok niya sa silid, dumating agad si David pabalik sa aklatan. Iyon ang eksaktong sandali na natuklasan ni David ang kanyang kakayahang tumalon. Kaya kinabukasan, sinimulan niyang pag-aralan ang bagong-bagong kapangyarihang ito, ngunit baguhan pa lamang siya, at hindi pa niya ito lubos na makontrol. Lumingon-lingon siya sa paligid ng may takot, umaasang walang nakakita sa kanya. Mabuti na lang, matapos ang walang tigil na pagsasanay, natutunan niyang pumunta kung saan niya gusto. Pag-uwi, nakita niya ang isang larawan ng Empire State Building sa isang libro. Ipinaalala nito sa kanya ang isang paglalakbay niya roon kasama ang kanyang ina, si Mary, noong bata pa siya. Itinuon niya ang kanyang isip, at boom, nakatayo siya mismo sa Empire State Building. Sa pagtingin sa tanawin, hindi siya makapaniwala na totoo ito. Napagtanto niya na ang kapangyarihang ito ang kanyang tiket sa walang limitasyong yaman. Agad siyang tumalon pabalik sa bahay at inimpake ang kanyang mga gamit, handang lisanin ang kanyang miserableng tahanan magpakailanman. Tulad ng ginawa ng kanyang ina ilang taon na ang nakalilipas. Bago siya umalis, nagpaalam muna siya kay Millie. Gusto niyang sabihin sa kanya ang lahat, ngunit sa palagay niya ay hindi ito maniniwala sa mga superpower. Kaya umalis siya ng bayan at nagtungo sa New York City, tumuloy sa isang murang hotel, ngunit sulit ang bawat sentimo niya sa kwarto. Kaya, kinabukasan, tumungo si David sa isang lokal na bangko. Nag-alangan siya noong una, ngunit upang mabuhay, alam niyang kailangan niyang tumalon. Tinanong niya ang gwardya kung saan ang banyo dahil bata pa lamang si David. Ibinaba ng gwardya ang kanyang bantay, at sinamahan siya sa banyo ng mga kawani sa loob. Ginamit ni David ang sandaling iyon upang kabisaduhin ang loob ng vault. Pagbalik sa kanyang kwarto, kinuha ni David ang kanyang mga gamit. Pagkatapos, tumalon siya diretso sa vault. Nang makita ang tambak-tambak na pera, tuwang-tuwa si David. Nagsimula siyang magsisiksikan ng pera sa mga sako at ibinalik ang lahat ng pera sa kanyang kwarto. Hindi sapat ang isang biyahe, kaya bumalik siya para kumuha pa. Hanggang sa mapuno ng pera ang buong kwarto, dahil hindi pa siya nakakita ng ganito karaming pera, tuwang-tuwa si David. Literal siyang nakatulog sa isang tambak ng pera. Mula sa sandaling yon, lubos na nagbago ang pamumuhay ni David. Nang lumaki na siya, hindi lang basta marangyang penthouse ang mayroon siya, mayroon na rin siyang sariling pribadong vault. Ito ang buhay na pinapangarap ng lahat. Pagkatapos, kumuha si David ng payong at naghanda ng umalis. Ipinaalala sa kanya ng concierge na walang ulan sa New York ngayon. Alam iyon ni David, syempre, ngunit ngayon ay papunta na siya sa London. Nakatayo siya sa ibabaw ng Big Ben habang nakabukas ang kanyang payong, at pinagmamasdan ang nakamamanghang tanawin. Sunod, pumunta siya sa isang lokal na pub at nakita ang isang magandang babaeng blonde doon. Naputol ang eksena, walang damit si David ngayon, at ang babae ay mahimbing na natutulog sa kanyang kama. Mukhang kontento na siya sa kanyang mga nagawa. Bumalik siya sa kanyang apartment, kumuha ng litrato sa dingding, at dumiretso sa Fiji para mag-surf. Pagkaraan ng ilang segundo, nag-aalmusal siya sa ibabaw ng Sphinx sa Egypt. Inisip ni David na ang pangarap na buhay na ito ay magtatagal magpakailanman. Ngunit pagkatapos, isang lalaking nagngangalang Roland ang pumasok sa kanyang apartment. Sinabi niya kay David na 8 taon na niya itong hinahabol, simula noong pinakaunang pagnanakaw sa bangko. Sinubukan ni David na ipakita sa magnanakaw na ito ang pinto, ngunit matagal na siyang hindi gumagamit ng pinto. Nakalimutan niya talaga kung paano ito buksan.
Tumigil si Roland sa pag-arte at pinaputukan si David ng isang high-voltage na armas. Mukhang alam na alam niya kung paano gamitin ang mga jumper. At halos hindi makalaban si David. Nakahanap si David ng butas at tumalon sa ikalawang palapag. Kumuha siya ng litrato, sinusubukang tumalon palabas doon, ngunit ang kuryente ay nag-ulo ang kanyang focus kaya hindi siya makatalon. Sinundan siya ni Roland sa itaas at tinamaan siya ng isa pang pagkabigla. Pagkatapos ay inihagis niya ito pababa. Sumugod si Roland para patayin, ngunit nakaiwas si David sa tamang oras. Nagpaputok si Roland ng isang dekuryenteng cable na sumabit kay David. Walang awa si Roland sa mga jumper. Bawat galaw ay nakamamatay. Nilalabanan ng sakit, nagawa ni David na tumalon sa kanyang pribadong vault. Segundo bago biglang pumasok si Roland, kumuha siya ng 2 bag ng pera at tumalon pabalik sa kanilang tahanan noong bata pa siya. May naramdaman ang kanyang ama na si William. Kumuha siya ng isang pares ng cutter at pinutol ang cable. At nagmadaling pumunta sa kwarto ni David. Ang pagtakas ni David ilang taon na ang nakalilipas ang nagpaisip kay William kung gaano siya nagkamali, matagal na siyang matino, at nagmakaawa siya kay David na huwag nang umalis muli. Ngunit hindi na siya masyadong pinagkakatiwalaan ni David kaya umalis na siya. Natagpuan niya si Millie, na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang bartender. Pinagmamasdan lang siya ni David mula sa malayo at ayaw siyang istorbohin. Ayaw niyang guluhin ang buhay nito kaya naghanda na siyang umalis. Ngunit bigla niyang nakasalubong si Mark, ang dating bully, na agad siyang nakilala. Sinubukan siyang pabayaan ni David, ngunit tinawag siya ni Millie. Tinanong niya kung bakit siya nakaupo roon at pinapanood siya ng 45 minuto nang hindi bumabati. Ngumiti si David ng alanganin, at halata ang spark sa pagitan nila. Nagselos si Mark tulad noong araw at nagsimulang agresibong suntukin si Millie sa harap mismo ni David. Hindi na nakatiis si David at sumuntok. Umabot ang away sa eskinita. At nagkagulo ang mga bagay-bagay. Hinablat ni David si Mark at itinapon siya diretso sa vault ng bangko. Labis na natakot si Mark sa nangyari. Hindi umimik si David. Umalis na lang siya. Nakulong si Mark ng mag-isa sa loob ng vault. Pagbalik sa labas, mabilis na natagpuan ni Millie si David. Dahan-dahan niyang tiningnan ang mga pinsala nito. Noon din, niyaya siya ni David sa Roma, ipinangako ang pakikipagsapalaran na matagal na niyang pinapangarap. Akala ni Millie ay nagbibiro lang siya. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata nito, napagtanto niyang seryoso talaga ito. Kaya kinabukasan, sumakay sila ng eroplano papuntang Roma nang lumapag sila. Isang pribadong sasakyan ang naghihintay sa kanila. Nabigla si Millie nang malaman niyang si David pala ay may apartment doon. Nagtataka siya tungkol sa trabaho nito, ngunit sinabi lang nito sa kanya na nagtatrabaho siya sa pagbabangko. Nakita ni Millie na nagpipigil ito, kaya hindi niya ito ipinilit. Pagsapit ng gabing yon, naging romantiko ang lahat, at opisyal na silang nagkita. Kinabukasan, maaga sa Brighton, naghanda si David para dalhin si Millie sa Colosseum, isang lugar na lagi niyang pinapangarap na bisitahin. Ngunit may dumating na malas. Sarado ang Colosseum ngayon, kaya ginamit ni David ang kaunting lakas niya para piliting buksan ang pinto. Nang ganoon na lang, palihim silang pumasok para makita ang Colosseum, nang walang maraming tao. Sa totoo lang, humanga si Millie sa mga koneksyon nito. Ngunit habang wala si David sandali, nakasalubong niya ang isang misteryosong estranghero, na nagngangalang Griffin. Binalaan siya ni Griffin tungkol sa casual na pagbukas ng mga pinto sa Colosseum. Inakala ni David na naghahanap lang ng away ang lalaki, kaya lumapit siya para harapin ito. Pagkatapos ay may nangyari na lubos na ikinagulat ni David. Lumalabas na isa ring jumper si Griffin. Binalaan ni Griffin si David na tumigil sa pagtalon ng walang ingat. Kung hindi ay magdadala siya ng gulo sa kanyang pintuan. At tama nga siya. Natunto na sila ng mga tauhan ni Roland. Bumunot sila ng mga armas mula sa mga milita at pinaputukan ng mga cable na may kuryente ang 2 jumper. Madali silang naiwasan ni Griffin, ngunit hindi ganoon kaswerte si David. Nasabit siya at malakas na hinayla pababa. Sa harap ng 2 umaatake, hindi man lang pinagpawisan si Griffin. Napatay niya sila sa loob ng ilang segundo. Halatang ibang-iba ang antas ni Griffin kay David. Nagtanong si David, sino ang mga taong ito? Sinabi sa kanya ni Griffin na sila ay mga paladin, mga panatiko na dalubhasa sa pangangaso ng mga jumper. Pagkatapos ay kinaladkad ni Griffin ang mga bangkay palayo at naglaho.
Matapos ang lahat ng kaguluhang ito, sa wakas ay napagtanto ni David na hindi ito isang laro. Para mapanatiling ligtas si Millie, dinala niya ito sa paliparan at nakipaghiwalay doon mismo. Ito lang ang paraan para makapag-focus siya sa panganib ng hindi nag-aalala tungkol sa kanya. Si Millie, na lubos na nabulag at nasasaktan, ay walang ibang pagpipilian kundi tanggapin ito. Kalaunan, muling hinanap ni David si Griffin, at naghahanap ng impormasyon tungkol kay Roland. Patuloy siyang kinukulit ni David, kaya sa wakas ay ipinaliwanag ni Griffin na ang mga Paladin ay pumapatay ng mga jumper sa loob ng maraming siglo. Para sa mga Paladin, ang sinumang makakatalon ay isang kasuklam-suklam, isang magnanakaw na nagnanakaw ng kapangyarihan ng Diyos. Ang mga Paladin ay mga panatiko sa relihiyon, at hindi nila hahayaang may makalusot sa paggamit ng kapangyarihang yun. Hindi lang mga jumper ang pinapatay ng mga Paladin. Sinisira nila ang kanilang buhay at lahat ng kanilang minamahal. Gumawa pa sila ng teknolohiya para tugisin sila, tulad ng isang makina na sumusubaybay sa mga peklat ng pagtalon na nagpapahintulot sa kanila na sundan ng mga jumper sa kanilang sariling mga portal. Nang marinig ito, nakaramdam si David ng pagkalungkot tungkol sa kanyang ama. Tumalon siya diretso sa kanyang tahanan noong bata pa siya. Papasok siya sa kwarto ng kanyang ama at nakita itong nakahiga sa isang puno ng dugo. Hinawakan ni David si William at dinala sa ospital. Ngunit wala ng pulso. Walang magawa ang mga doktor para iligtas siya. Dahil sa matinding kalungkutan, napaupo si David sa isang sulok, umiiyak sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Napagtanto niyang hindi niya kayang labanan si Roland ng mag-isa. Kailangan niya ng tulong ni Griffin, ngunit nag-aatubili si Griffin. Hindi siya magaling makipaglaro sa iba, kaya sinubukan niyang iwanan si David at tumalon palayo. Hindi tinatanggap ni David ang hindi bilang sagot. Hinawakan niya ang peklat, ang siwang na naiwan, at sinundan si Griffin hanggang Tokyo, habang iniistorbo siya. Dahil sa pagpupursige ni David, sa wakas ay pumayag si Griffin na magtulungan, ngunit bago sila gumawa ng anuman, kailangan niyang turuan si David ng ilang bagay. Tutal, masyadong mahina pa rin si David. Ipinakita ni Griffin kay David ang mga advanced na pamamaraan, tulad ng pagtalon ng isang buong sasakyan sa matinding trapiko. Labis na namangha si David sa ginawa nito. Tinanong niya si Griffin kung paano niya nagawang tumalon ng 2 toneladang kotse ng maayos, ngunit nagkibit balikat lang si Griffin, at sinabing basic lang yun. Nabanggit niya na minsan ay nakakita siya ng isang lalaking tumalon sa isang buong gusali na parang wala lang. Kaya patuloy silang tumatalon mula gabi hanggang madaling araw. Ang kanilang layunin ay gumawa ng pinakamalakas na ingay hanggat maaari para mahayla palabas si Roland. Pagkatapos ay nagpasya silang maghiwalay. Naghanda si Griffin ng ilang armas habang hinanap naman ni David si Millie. Kailangan niyang makuha ang kanyang tanging kahinaan, ngunit malinaw na galit pa rin si Millie sa kanya. Walang oras si David para magpaliwanag. Natuntun na sila ni Roland hanggang sa gusali, kaya walang ibang pagpipilian si David kundi ipakita ang kanyang mga kapangyarihan kay Millie noon din. Labis na natakot si Millie sa kanyang nakita, at labis na natakot para makalapit man lang kay David, ngunit halos nasa pintuan na si Roland. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sinunggaban siya ni David, at pilit silang pinatalon papunta sa lungga ni Griffin. Gayunpaman, minamaliit nila si Roland. Inilabas ni Roland ang jump scare machine mula sa isang lalagyan at pinindot ang switch. Agad na naging madilim ang kalangitan. Tumalon si Roland papasok sa portal kasunod nila. Bago pa man makareact si David, naipit siya sa dingding gamit ang isang cable. Habang papalapit si Roland, nagsimulang magmakaawa si David, ngunit bumunot lang si Roland ng kutsilyo. Nahanda nang patayin siya. Sakto sa oras, gumamit si Griffin ng flamethrower para itaboy si Roland. Sinamantala ni David ang pagkakataon para kumawala, ngunit hindi napatay ng apoy si Roland. Nang makita ito, sinuntok ni Griffin si Roland, na nagpalipad sa kanya. Habang tulala pa rin si Roland, nawala si Griffin. Habang lumilingon-lingon si Roland sa takot, biglang lumitaw si Griffin, sumakay ng bus papunta sa kanya. Hindi nakailag si Roland at nabuwal sa buhangin, ngunit matapang si Roland. Gumapang siya palabas ng buhangin at nagsimulang sumugod kay Millie. Mabuti na lang at dumating si Griffin sa tamang oras at pinaputukan siya gamit ang flamethrower na nagpabalik sa kanya sa apartment ni Millie. Determinadong patayin si Roland ng tuluyan,
Tumalon din si Griffin sa apartment at nakipag-away sa kanya. Samantala, sa tulong ni Millie, nagawa ni David na makawala mula sa kanyang mga pagkakagapos. Noon din, tumalon pabalik si Griffin sa kanya. Ninakaw niya ang jump scare machine ni Roland. Kung wala ang aparatong yun, hindi sila masusundan ng mga paladin sa mga pagtalon, ngunit ang nakakagulat, pinaputok ni Roland ang isang cable sa bukas na peklat ng pagtalon at hinayla si Millie pabalik sa apartment. Tumalon si David nang walang pag-aalinlangan, ngunit ginawa ni Roland ang lugar na isang bitag. 12 ng mga cable ang lumabas at itinulak si David. Siya ay tuluyang hindi makagalaw. Naglakad si Roland patungo sa kanya, mukhang mayabang, na nakaharap sa kayabangan ni Roland. Nagpakawala si David ng napakalaking lakas. Ang buong apartment ay nagsimulang mabasag at mahati. Habang nakatingin si Roland nang may pagkabigla, tinalon ni David ang buong silid diretso sa isang ilog. Agad na umapaw ang tubig sa silid habang mabilis na lumulubog ang istruktura. Sa desperadong sandaling yun, muling tumalon si David sa silid, at inilapag ito sa library, ngunit kahit papaano ay buhay pa si Roland. Mabilis na nailigtas ni David si Millie. Hindi pa siya tapos. Kay Roland, itinalon niya si Roland sa isang liblib na kuweba sa Grand Canyon. Libu-libong talampakan ang taas mula sa lupa. Sinabi sa kanya ni David na maaari niya sanang ihulog siya sa hukay ng piteng, ngunit pinili niya ang awa. Pagkatapos ay tumalikod siya at lumabas ng kuweba. Naiwan si Roland na ganap na na-stranded. Dahil sa kawalan ng jump scare machine, natigil siya doon at walang malalabasan. Bumalik si David kay Millie, at tumayo silang magkasama, nakatanaw sa isang mundong puno ng posibilidad.